Elizabeth na magkaroon ng anak. Kaya lang, may pagdududa may bahid pagdududa yung tugon ni Zacarias. At ito yung naging dahilan ng kanyang pagkapipi upang balikan yung kasaysayan sa lumang tipan na kung saan wala namang imposible sa Diyos. Na kung saan si Abraham at Sarah, kahit sila'y matanda na, sila'y nagkaanak, at gayon din naman si Manoah. So binigyan siya ng time to look back. At ngayon din mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, ay nagpapatuloy yung kwento ng ginagawang pagliligtas ng Diyos at yung pagdalaw ng anghel sa mahal na Birhen Maria at ang pagtugon na ginawa ni Maria na maging ina ng ating tagapagligtas. Ito yung sinasabing isa sa pinakamahalagang tagpo sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Mga kapatid, sinasabi nga na isa sa mga kahinaan ng Diyos, hindi na tayo pipilitin na maglingkod sa Kanya kung hindi natin gusto. Kaya nga kahit sa Diyos, hindi naman niya sinabi, Maria, ikaw ay magiging ina ng Diyos. Ano? Na wala ng choice si Maria. Actually, may choice si Maria na mag-refuse. Ano? Because Mary has a free will to say no or yes kung natanggapin niya itong mission. Pero sabi niya, kung hindi kaya nag-oo si Maria, siguro iba ang kwento natin ng pastor. No, hindi natin alam kung sa paano parang isisilang ang Diyos sa mundo natin. Kaya nga, sa ating pagdinilay, kakaiba yung tugon ni Maria sa tugon ni Zacarias. Si Zacarias ang sabi niya, paano ako makakasigurado, no, na magkakaanak kami? No? Kung baga merong pagiging sigurista. Pero si Maria, ang tugon naman niya, paano mangyayari ito? No? Na ako ay mabubuntis, gayon ako ay dalaga. No? Kumbaga, kay Maria, walang pagdududa, pero kinikilala niya yung kanyang limitasyon. Paano nga naman siya mabubuntis ng walang asawa? Hindi naman siya seahorse, no? Seahorse lang natin mabubuntis ng walang asawa, no? So, ibig sabihin, kinilala ni Maria yung kanyang katatayuan, yung kanyang limitasyon. At sinabi sa kanya ng anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kataas-taasan at walang hindi mapangyayari ang Diyos. Walang imposible sa Diyos. Na buong pagtitiwala namang tinanggap ito ni Maria at sinabi niya, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ayon sa iyong sinabi. Mga kapatid, at this time, ilang taon ang mahal na Birheng Maria nito? 13 years. Dalagita, no? Baka alam may 13 years old sa inyo. No? So, kung sino man yung 13 years old sa inyo, ano? Yun yung edad ni Maria nung siya'y pinili na maging ina ng Diyos. At marahil, wala pa siyang kamuwang-muwang, ano? Sa pagiging ina. Pero dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, ibinigay niya ang kanyang sarili. Mga kapatid, tayo bilang mga binyagang Katoliko, Kristiyano, ay tinatawag din ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Na maging bahagi ng kanyang misyon, na maging daluyan ng kanyang kabutihang loob. Tinatawagan tayo ng Diyos na tumugon sa kanyang paanyaya. Na hindi lamang tayo habang panahon na tagapakinig ng mabuting balita. Dapat ay meron din tayong konkretong tugon paano ba tayo tutugon sa panawagan ng Diyos. Mga kapatid, marahil may mga pagkakataon na para bagang nahiya tayong maglingkod sa simbahan. Nisip natin, meron ba akong talento, katulad ng ating magaling na choir, no? Na magaling kumanta. No? Meron ba akong talento na magbasa, no? Katulad ng ating mga lectors. Mga kapatid, may mga pagkakataon na ang kailangan lang naman natin ay magsabi ng oo if we would like to serve God. And the rest, God will provide. Yung mga biyaya na kailangan natin para maglingkod sa Kanya, ang Diyos ang magkakaroon nito. And I would like to share, maniniwala pa kayo na sobrang mahihain talaga ako? Mahihain naman po talaga ako. No? No, ako po ay grade 6, no? Pagka may recitation, no? Hindi ako nagtataas ng kamay kasi baka mali yung sagot ko. No? Kaya nga, nagkaroon lang ako ng confidence
na tumugon sa panawagan ng Diyos, ano, nung ako'y masama sa isang charismatic community. Ano? And I believe na sa grasya ng Espiritu Santo na nagkaroon ako ng, sabi nga ay, walang isa sa atin na walang talento. No? Lahat tayo ay may kakayahan. Ang kailangan na i-discover natin ito, tuklasin at ihandog sa Diyos. Mga kapatid, bago ko tapusin ang aking homilia, ito lang yung nais kong baunin ninyo na pagnilayan ninyo sa araw na ito. Sa darating na kaarawan ng Panginoon, ano kaya ang maaari mong maihandog sa Kanya? Paano ka kaya tutugon sa tawag ng paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng Diyos? Mga kapatid, nawa katulad ni Maria, atin din sabihin sa Panginoon, ako'y alipin ng Panginoon, magalang sa akin, ayon sa gusto. Amen. Humiling tayo sa Diyos Ama ng kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang ating tunay na kalayaan. Tayo'y dumalangin. O Diyos, halina't kami palayan. O Diyos, halina't kami palayain. Manatili nawang tapat kaming iyong simbahan sa misyon ng pakikiliit ng iyong anak upang ang aming pagpapatutuo ay tunay na maging mapagpalaya. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Palayain nawa ng mga lingkod bayan ang mga nangangailangan ng kalayaan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa iyong kalooban. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Gawin mong mga kasangkapan, kaming mga natitipon ngayon ng iyong pagpapalaya sa mundong nababalot ng kadiliman at paghihirap. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Makaranas nawa ng tunay na kalayaan ang mga kapatid naming yumao sa piling mo. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Diyos naming Ama, halina't kami ay palayain. Makita nawa namin ang iyong anak bilang tanging daan tungo sa iyong pagkahari. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ako'y nagpapasalamat sa umaga nito sa nagdiwang ng aking munal na misa. Sa Reverend Father Michael Angelo Flores, OFM Capuchin, ganun din po ang kasama sa Reverend Father Ronnie Regner. Maraming salamat po sa inyo. At muli tayo po magkita-kita bukas, same time, same place. Okay? Laban na, walang iwanan, walang bibitaw. Okay? Basta na po tayo lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Yumuko kayo't hingin ang biyaya ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay natin bumalik ngayon
ay siya daw ang magpabanal sa iyo, pakundaan sa liwanag ng kanyang pagdating. At siya rin daw ang pumuspos sa iyo sa pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kapag ginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakipusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos, kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Napapicture ang dante kaya isa yung love. Ano ba? Doon na niya kaya mapapicture. Hindi, picture lang na niya. Ako na yung nalubuan. Send Dr. Love.